Napakunot ang noo ni Raymond sa pagtataka sa sinabi ng duwende. Uubusin? Ang alin? Yung tubig ba? Tanong ng binata. Hindi, kundi yun. Sabay tinuro ni Apong Laktam gamit ang tungkod niya ang isang lamesa na puno ng masasarap na mga pagkain. Nagulat naman at natakam ang dalawa sa nakita nila. Samut-saring pagkain ang nakalatag sa lamesa. Seryoso po kayo? Uubusin namin lahat yan? Halos hindi makapaniwala si Raymond. Sakto pa naman, nagutom sila. Tumango naman si Apong Laktam bilang tugon nito. Wow, ibang klase to. Tuwang-tuwa si Francis dahil kanina pa siya nagugutom. Lahat yata ng paborito niyang pagkain ay naroon sa lamesa at may dessert pa. Litsyong manok, seafoods at kalderetang baka. Oo, ngunit may 3 klaseng pagkain na hindi nyo dapat kainin. Kapag nabigo kayo, mamamatay kayo. May nakahalong lason sa isa sa mga pagkain na yan. Kaya mag-iingat kayo sa kakainin nyo. Bili ni Apong Laktam. Mon, paano to? Susugal pa ba tayo? Kinakabahang tanong ni Francis kay Raymond. Nawala kaagad ang gutom niya sa sinabi ng duwende. Masyadong mahusay sa pagkakaluto ang mga pagkaing inihanda sa kanila. Kaya hindi nila matutukoy kung alin ang tunay at hindi. Ngunit may partikular na napansin si Raymond sa mga pagkain. Ang mga litsyong manok ay magkakaiba ang sukat. May medium, may small at large. Gayunpaman, magkakapareho ang kanilang mga kulay. Medyo light brown, gaya ng litsyon na nabibili sa merkado. Masarap kahit walang sauce, ika nga. Maliban sa lechon, ang karne naman ng baka ay malalaki ang pagkakaslice. Pare-parehong parisukat ang pagkakahiwa, ngunit tila hindi masyadong naluto, parang hinaf-cook lang. Habang ang mga seafoods naman ay mukhang ibinabad lang sa suka. Halos lahat ay kinilaw. Ano, kakain ka ba? Tanong ni Raymond kay Francis. Parang ayaw ko na yata. Bahala nang magutom, basta wag lang akong mamatay sa lason. Tugon pa ni Francis. Hindi ko matatanggap ang prinsipyo mong yan. Basura yan para sa aming mga tagalupa. Kailangan nyo pa rin kumain, kahit ayaw nyo. Sabat naman ni Apong Laktam. Sabi sa'yo wala rin tayong magagawa kundi lagpasan ng ikalawang pagsubok na ito. Wika pa ni Raymond. Pero paano kung mabigo tayo? Saad naman ni Francis. Huwag mo nang isipin yan, ako nang bahala. Nakilatis ko na lahat ng mga pagkain na nasa harapan natin. Alam ko kung aling pagkain ang kakainin natin at hindi dapat. Bulong ni Raymond. Talaga? Wow, ang bilis mo talaga mag-isip. Gulat naman si Francis. Ngumiti lang si Raymond at inakay na siya papalapit sa lamesa. Tumingin saglit si Raymond kay Apong Laktam. Ano, magsisimula na po ba kami? Tanong ng binata. Oo, maaari nyo nang simulan ang ikalawang pagsubok. Naway mapagtagumpayan nyo ito. Tugon ni Apong Laktam kay Raymond. Bumaling naman si Raymond kay Francis. Tandaan mo Francis, makinig ka lang sa sasabihin ko. Kung alin yung hahawakan ko o kakainin, yun lang din ang kakainin mo. Tsaka, pigilan mo muna yung cravings mo kung ayaw mong matigok na maaga. Gets mo ba? Tumango lang si Francis. Matapos nito, ay dumampot na si Raymond ng medium size na lechon at kinain ito. Ninanamnam niya pa ang lasa nito. Nasarapan naman siya. Tila humahagod ang flavorings sa bibig niya. Hindi siya makapaniwala sa lasa ng manok. Okay naman, walang lason. Sige, kumain ka na.
Pero yung mga medium size lang ang kainin mo. Ani Raymond. Tumango lang si Francis at kumain na rin agad. Nasarapan rin ito sa lasa ng manok. Kung tutuusin, mas masarap pa ito kaysa sa mga inihaw na manok sa kalye. Masyadong malasa at malinamnam. Tamang-tama lang ang lambot at hindi gaanong sunog. Dahil sa sobrang gutom, ay ilang minuto lang naubos na ni Francis ang kinuha niya. Sinipsip niya pa ang mga buto habang nilalatag sa gilid ng lamesa. Wala siyang itinirang laman, simot na simot lahat. Sunod na nilantakan ni Raymond ay ang baka. Subalit sabaw lang ang kinuha nito. Nagtaka tuloy si Francis sa ginawa niya. Teka, bakit sabaw lang ang kinuha mo? Usisa pa ng kaibigan. Dahil hindi karne ang mga yan. Tingnan mo ang kulay, masyadong mapula. Tingin ko nga isda yan. Pinagmumukha lang na karne para makapanlin lang. Tikman mo itong sauce niya. Lasang karne, di ba? Ibig sabihin, yung sabaw lang ang inilagay tapos inalis na yung totoong laman. Tumingin si Raymond kay Apo Laktam na napabuntong hininga na lamang dahil nalaman niya agad ang tunay sa hindi. Grabe, ang astig mo talaga, Mon. Hindi ko talaga alam ang gagawin ko kung hindi kita kasama. Ang sarap nga nitong sabaw niya, oh. Di ko sukat akalain na mga isda na pala yung nasa ibabaw. Sarap pa naman papakin. Kaso, para naman tong uhog di kamatayan. Lokong duwende to. Akala may iisahan mo kami, ha. Tatawa-tawang wika ni Francis habang hinihigop ang sabaw ng karne. Binatukan tuloy ito ni Raymond at sinabing mag-concentrate ng mabuti sa pagkain. Sunod na kinain ng dalawa ay ang seafoods. Subalit tanging seaweeds lang ang kinain nila. Nahalata kasi ni Raymond na medyo malabsa ang mga hipon, pati na ang talaba tsaka ang oyster. Mukhang mga panis na o hindi na sariwa. Hindi siya nakumbinsi na totoong pagkain ito. Kaya kinain lang ni Raymond kung ano ang sinasabi ng puso niya. Matapos kainin ang mga ulam, ay dito naman sila lumapit sa mga kanin. May 3 kanin ang nakahanay sa gitna ng lamesa. Iisang cup lang ito, pero pare-pareho ang dami. Ang kaibahan nga lang ay magkakaiba ang kulay ng mga ito. May light brown, black at yellow. Yung kanin na dilaw ay parang hinaluan lang ng turmeric powder. Pagkatapos yung kulay brown naman ay parang literal lang na brown rice. At ang panghuli ay itim na kanin. Kakaiba ang kanin na ito sa lahat dahil walang usok na lumalabas mula rito. Masyadong itim na parang singdilim ng uling. Medyo iba ang pakiramdam dito ni Raymond kaya iniwasan nila ito. Pinagsaluhan nila sa halip ang brown na kanin dahil mas malapit ang puso rito ni Raymond. Mahilig din kasi siya sa brown rice kaya alam niya na tunay ito. Matapos maubos ang isang cup na kanin, ay pumwesto na sila sa panghuling pagkain, ang dessert. Isa sa mga nakahanda ay cake, ngunit kakaiba ang kulay ng icing nito. Parang kakulay ng basang simento, may pagka-gray kumbaga, at wala masyadong disenyo. Pinagmukha lang itong natural para hindi gaanong halata. Iniwasan din itong kainin ni Raymond at mas pinapak ang simpleng prutas na saging. Ilang minuto pa ay natapos na rin sila sa pagkain. Halos maumay ang bibig nila sa sobrang kabusugan. Magaling! Ang husay nyo! Nagawa nyong mahalata ang peke sa tunay. Dahil dito, binabati ko kayo. Wika ni Apong Laktam at sa isang pitik lang ng daliri nito ay naglaho kaagad ang lamesa. Pati na ang huling saging na hawak ni Francis ay nawala na rin. Gayunpaman, ramdam pa din nila na puno ang kanilang sikmura. Kaya hindi sila nalungkot rito. Yes, pasado tayo, tol. Bulalas ni Francis na sobrang tuwa. Huwag muna kayong matuwa.
Sabat ni Apong Laktam. Ang KJ naman ang unanong ito. Pabulong pa ni Francis. Maraming salamat po sa pagkain. Pero sabihin nyo na sa amin ang huling pagsubok para po makaalis na kami rito. Baka po kasi hindi na namin makita ang kaibigan namin. Nag-aalala na po kami. Saad pa ni Raymond. Yan ang gusto kong marinig mula sa inyo. Ang magbigay ng pasasalamat. Ang aral sa pagsubok na ito ay kahit gaano man karami o kalit ang pagkain, ay huwag niyong kakalimutan na magpasalamat muna sa nagbigay nito sa inyo. Gaya ng paghingi niyo ng pasasalamat sa Diyos sa tuwing may biyayang dumarating sa buhay niyo. Gayunpaman, natutuwa akong pumasa kayong dalawa sa pagsubok. Ngayon, uminom kayo ng tubig sa bukal para mapawi ang kinain nyo. Pagkatapos nito ay saka ko sasabihin sa inyo ang huli niyong pagsubok. Mahabang litaniya pa ni Apong Laktam. Natuwa naman si Raymond sa sinabi ng duwende at kaagad silang uminom sa bukal gamit ang kanilang mga kamay. Matapos nito ay humarap uli sila sa duwende na nakatayo pa rin sa gilid ng bukal para harapin ang huling pagsubok nang sa gayon ay makalabas na sila sa kuwebang ito. Ang huling pagsubok niyong dalawa ay matulog. Wika ni Apong Laktam. Nasorpresa agad si Raymond at Francis. Matutulog? Seryoso po ba kayo, Apong Laktam? Tanong ni Raymond sa duwende na halos hindi makapaniwala sa kanilang huling pagsubok. Isang simpleng pagsubok na kahit karaniwang bata siguro ay kayang-kaya itong gawin. Oo, matutulog lang kayo. Pumwesto na kayo kahit saan nyo gusto. Basta wag lang kayong didilat hanggat hindi pa natatapos ang ritual ko. Tugon ni Apong Laktam. Ha? Ritual? Ano pong ritual? Tanong naman ni Francis. Ako na ang bahala doon. Basta mahiga na kayo at sisimulan ko na ang ritual. Isipin niyong nasa bahay lamang kayo. Ikalma niyo ang inyong mga sarili. Lumangap ng hangin bago pumikit. Kailangan damhin niyo ang inyong mga sarili. At ito ang magdidikta kung karapat-dapat ba kayo makapasa sa huling pagsubok na ito. Paliwanag ni Apong Laktam kina Raymond at Francis. Bagamat parehong nagtataka, walang nagawa ang magkaibigan kundi sumunod sa sinasabi ng duwende. Humiga silang dalawa sa lupa sa tabi ng bukal na magkadikit para kung sakaling may mangyari mang masama ay magigising sila kaagad. Tandaan nyo, huwag kayong didilat kahit ano pa mang mangyari. Makarinig man kayo ng mga panaghoy, sigaw o tumatawag, ay huwag na huwag kayong didilat, huwag niyong papansinin. Sila ang inyong pagsubok. Kapag may isa man sa inyo ang dumilat, kukunin nila ang kaluluwa niyo. Maliwanag ba ang mga sinabi ko? Bili ni Apong Laktam sa dalawa. Bagamat kinakabahan, ay napatango na lang sina Raymond bilang tugon. Kinampante nila ang kanilang mga sarili at marahan ng humiga. Pareho silang pumikit ng mga mata at nagsimula na rin umusal ng orasyon si Apong Laktam. Marami itong salita na binabanggit na hindi nila maintindihan. Tunog Latin at minsan ay nahahaluan din ng Tagalog. Mahaba ang pag-oorasyon ni Apong Laktam na may kasama pang paghampas ng tungkod. Habang umuusal ito, ay dahan-dahang ginuguhit sa palibot nila Raymond ang isang bilog na hugis. Isang pentagram ang nabuo upang protektahan sila laban sa masasamang espiritu na nais silang lapitan. Kasabay nito ay umihip ang malamig na hangin at nanunuot ito sa kanilang mga kalamnan. Nakaramdam ng lamig sa katawan si Francis, pero tiniis niya ito upang hindi masira ang kanyang pagtulog. Ganon din naman ang naramdaman ni Raymond. Parang damang-dama niya ang usok ng yelo. Pakiramdam niya,
ay nasa loob siya ng refrigerator at unti-unting binabalot ng yelo ang buo niyang katawan. Pagkatapos ng ritual ni Apong Laktam ay mabilis na kumalma ang paligid. Naglaho ang malamig na hangin at gumaan ang pakiramdam ng dalawa. Subalit lingid sa kanilang kaalaman ay isang manipis na hamog ang bigla na lang sumulpot mula sa kung saan. Ito ang humawi sa hangin na nagpainit sa mga katawan ni Raymond at Francis. Sa isang iglap ay tumaas ang temperatura sa paligid. Ang hamog na ito ay may dalang kasamaan. Isang manipis na boses ang bigla na lang naulinigan ni Francis. Medyo magaspang ito, subalit pamilyar kay Francis ang tinig nito. Boses ito ng namayapa niyang ina. "Francis, anak!" May kasamang pag-iyak ang tinig ng babae. "Mama, ikaw ba yan?" Tugon ni Francis. Akmang didilat na siya ng mata, pero mabilis siyang kinurot ni Raymond. "Aray!" Napadaing siya sa sakit. "Utang na loob, Francis, huwag kang didilat!" Sabi ni Raymond. Si Mama kasi, narinig ko ang boses niya. Tinatawag niyang pangalan ko." Katwiran pa ni Francis. "Oo, alam ko. Narinig ko din yun. Kaya lang, alam naman natin pareho na ilusyon lang yan. Dahil matagal na patay si mama mo. Matulog ka na lang. Huwag na huwag mong susubukang dumilat kung ayaw mong mamatay. Maliwanag ba?" Bilin pa ni Raymond. Ngunit natigilan ito nang marinig naman ang tinig ng kanyang lolo. "Apo, kumusta ka na?" Anang boses ng isang matanda. Malumanay ang pagsasalita nito, pero hindi ito pinansin ni Raymond. Nag-focus siya sa pagpikit habang nagpapaanto. "Francis, anak, gumising ka!" Sambit ng ginang. "Raymond, bumangon ka na riyan! Nakahanda na ang agahan mo!" Sigunda naman ang boses ng matandang lalaki. Kasabay nito ay paulit-ulit ng tinatawag sa mga pangalan. Ang mga boses ng dalawang matanda ay nag-iiba-iba. Nagiging bata ito at kung minsan naman ay umiiyak. Dahil dito ay nanginig sa takot si Francis, pero patuloy pa rin itong pinapakalma ni Raymond sa pamamagitan ng marahang paghaplos sa braso niya. Nagiging malagim na ang mga nangyayari sa kanila habang lumilipas ang oras. Dumami pa ang boses at nagiging nakakatakot na ito pakinggan. Mga taghoy, tawa, iyak na tila ba lahat ay nagmumula sa ilalim ng hukay. Nabibingi na sila sa kanilang mga naririnig. Subalit mas pinili nilang labanan ito. Ginawa nila ang paraan para hindi sila matangay ng alingaw-ngaw ng kasamaan. Nagdasal sila habang nakapikit. Isang taimtim na pagdarasal ang kanilang ginawa. Nakatulong naman ito kahit papaano. Dahil matapos silang magdasal, ay unti-unting naglaho ang mga boses sa paligid. Humupa ang takot ni Francis. Salamat naman at nawala na." Sambit pa ng binata. "Kung dumilat ka sana, patay ka na ngayon." Sagot naman ni Raymond. "Muntik na nga akong masilat eh. Langyang maligno yun. Kinopya pa ang boses ni Mama." Wika pa ni Francis. "Sabi ko naman sa iyo mag-focus ka lang. Alalahanin mo ang ibinilin sa atin ni Apong Laktam. Kailangan makatulog tayo. Gawin mo ang lahat para antukin ka." Ani Raymond. "Oo, alam ko na yan. Pero nasaan na nga pala si Apong Laktam? Parang hindi ko na yata siya nararamdaman sa paligid natin." Saan pa ni Francis. "Malamang umalis na. Hayaan mo na. Ipagpatuloy na lang natin ito para makaalis na rin tayo sa lugar na ito. Pilitin mo makatulog ha, dahil kung hindi, iiwanan talaga kita mag-isa." Banta pa ni Raymond. Natawa na lamang si Francis at ginawa ang lahat ng paraan para makatulog na rin siya. Hindi naman sila nahirapan dito dahil makalipas lamang ang ilang minuto ay agad din silang nakatulog. Inanod sila ng antok dahil sa sobrang pagod
Sa maghapong ginawa sa underground na ito, hindi man lang nila namalayan na umabot na pala sila ng 24 oras sa kakaikot sa loob ng yungib na ito. Gayunpaman, nagpasalamat pa rin sila dahil nakilala nila ang duwending si Apong Laktam. Kung hindi dahil roon, malamang naligaw na sila at maaaring napahamak na rin sa delikadong lugar na iyon. Samantala, sa bahagi naman ng kasundaluhan, ilang oras ang nakalipas. Maaga pa lang ay kanya-kanya nang naghanda ang mga ito sa kanilang kampo. Pinatawag ng brigade commander ang Crow Platoon na naatasang tumugis sa mga rebelde. Sa loob ng kampo, naglaan ng maiksing pagpupulong si Colonel Espinas upang paalalahanan ang tropang mag-ingat sa mga kilos nila. Kabisado ng kalaban ang bundok na kanilang susuungin. Kaya naman, hindi tiyak kung may nag-aabang na sa kanila roon. Nasa humigit kumulang 100 sundalo ang nakahanay sa iba't ibang dibisyon ang hinakot ni Colonel Espinas para sumama sa kanyang covert operation. Halos patrol unit lang ang maiiwan na siyang magbabantay sa kampo. Okay men, alam ko nangangati na ang mga kamay niyo sa operasyong ito. Kaya naman, hindi ko na ito patatagalin pa. Ang misyong ito natin ay itumba lahat ng kalaban. Wala kayong ititira. Kailangan mag-ingat tayo lahat sa bawat kilos. Sumunod palagi sa kuman upang maiwasan ang anumang aberya. Naintindihan niyo ba ang mga sinabi ko? Sigaw ni Colonel Espinas. Naka-full battle gear ito at nais ding sumama sa operasyon para manduhan ang mga tao niya. Nagdala lang ito ng isang pistol na may silencer at 5 magazine na nakalak sa belt niya. Sir! Yes, sir! Tugon naman ang mga sundalo. Naka-full gear din ang mga ito at nakaitim ng pintura sa kanilang mukha. Lumapit naman si Lieutenant Perez kay Colonel Espinas na may bitbit na assault rifle at inabot niya ito sa opisyal. Makinig kayong mabuti. Huwag niyong ipapatong ang daliri niyo sa trigger kung wala pa kayong babarilin. At kung mangyari yun, may safety selector naman. Isa sa semi at 2 naman para sa full automatic. Bili ni Colonel Espinas. Assault rifle lang po ba ang dadalhin, sir? Paano naman po ang mga sniper specialist natin? Tanong ni Sergeant Castro. Mas makakakilos tayo kaagad kung ito ang gagamitin natin. Okay men, let's move! Utos ni Colonel Espinas sa mga tao niya. Sumakay naman ang buong Crow Platoon sa kanilang military truck para lumarga na patungo ng San Antonio. Lumapit si Colonel Espinas sa mini jeep habang inaayos ni Lieutenant Perez sa likod ang kanyang mga dadalhin. Teniente, dinala mo ba yung pinasasabi ko sa iyo? Tanong ni Colonel Espinas. Yes sir, dala ko naman po lahat. Tugon naman ng teniente. Kung ganon, sumakay ka na. Uwi ka ni Colonel Espinas. Yes sir. Sumakay na rin si Lieutenant Perez sa likod ng jeep. Habang nasa front seat naman pumuesto si Colonel Espinas. Nasa likod lang nila ang isang armored vehicle. Pasado 5:00 na ng umaga nang lumabas ang tropa sa brigade camp. Napakay ang malaking kuta ng mga rebelde sa San Antonio. Mabilis na lumipas ang oras at nakarating rin ang grupo sa lugar. Lubak-lubak ang daan kaya hindi makaharurot ang mga sasakyan. Nakatingin ang mga tao nang pumasok sila sa liblib na baryo. Nagsipasok ang iba sa kanilang mga tahanan, dala ng takot. Mukhang may magaganap na naman na gera kaya umiwas na sila. Samantala, ang ilan ay binaliwala lang ang pagdating ng tropa ng gobyerno. Huminto ang sasakyan sa may dulo ng baryo. Bumaba ang Crow Platoon na hinati sa 2 pangkat. Hawak ni Lieutenant Perez ang special unit na may kakayahang mag-infiltrate ng mga kalaban kahit sa dilim.
4 na po katao ang hawak nito, samantalang si Colonel Espinas ay nasa 6 na po katao. Hindi na nag-aksaya ng oras ang dalawang grupo at pinasok na nila ang gubat. Mabilis ang kanilang mga kilos sa daan na parang naghahabol ng kriminal. Pagkarating sa unang bundok ay suminya si Colonel Espinas at naghiwalay na ang dalawang grupo. Dumako sa silangan sina Colonel Espinas habang ang grupo naman ni Lieutenant Perez ay tinahak ang kanluran kung saan kailangan nilang marating ang kampo ng mga rebelde sa loob lamang ng 1 oras. Nasa ilang kilometro din ang layo nito mula sa baryo, kaya aabutin pa ng 3 oras kung ito ay lalakarin ng normal. Maingat, ngunit mabilis ang mga kilos nila Lieutenant Perez. Nakaalay ng maayos ang tropa niya, kaya hindi problema kung may umataking kalaban dahil makikita naman nila ito agad. Malapit nang makarating sa target location ang grupo ni Colonel Espinas. Una nilang sinuyod ay ang masukal na bahagi ng kagubatan kung saan napapalibutan ng mga puno ng pine tree. Dire-diretso lang ang kanilang mga lakad, walang humihinto dahil mahalaga ang bawat minuto. Ayaw nilang maunahan ng mga kalaban kapag nagkaaberya. Dahil pake rin nilang makuha ang bundok na ito na isa sa mga main post ng mga rebelde. May nakita silang isang matayog na poste. Ayon sa nakuna ng satellite, ay dito nagkukuta ang unang paksyon ni Commander Jaguar. Pagdating dito ay naging mabagal na ang kilos ng grupo. Naging maingat sila sa pagtahak sa lugar. Huminto sila sandali nang mapansin ang mababang burol sa unahan. Okay men, alerto kayo. Talasan nyo ang mga mata sa lahat ng oras. Malakas ang pakiramdam kong nandito lang sila. Uwika ni Colonel Espinas sa mga tao niya. Sa isang senyas ay tumalungko ang buong tropa at nag-walking parade sila ng nakaupo, kung saan-saan nakatutok ang kanilang mga baril. Lahat ay naka-mount silencer. Alisto ang mga ito sa bawat paligid habang umaabante papalapit sa burol. Ngunit nang makarating ang grupo sa may paanan ng burol, isang malagim na pangyayari ang hindi inaasahan na naghihintay sa tropa ni Colonel Espinas. Sunod-sunod na sumabog ang mga itinanim na landmines sa bawat sulok ng burol. Nabigla ang tropa ni Colonel Espinas sa patibong ng mga kalaban. Magkakasunod na mga pagsabog ang umalingaw-ngaw sa kapaligiran. Tinamaan ng mga landmines ang first unit sa hanay ni Colonel Espinas at naging malaking casualties ang nangyari. Lumipad ang mga laman loob ng mga ito sa paligid. Kumalat agad ang hamog. Napahinto naman ang second unit na hawak ni Colonel Espinas dahil sa nangyari. Nagpaputok ang mga tao nito dahil sa makapal na hamog dulot ng pagsabog. Ngunit wala naman silang makitang kalaban at wala ring sumasagot ng putok sa kanila. Nagtaka si Colonel Espinas kaya pinahinto niya ang tropa niya upang magmasid sa buong paligid. Nagulantang sila nang sumambulat ang putol-putol na katawan ng kanilang mga kasamahan. Naggalat ang mga ito sa paanan ng burol kung saan nakapwesto ang first unit. Nakakaawa ang sinapit ng mga ito. Ilan sa kanila ay naghihingalo na dahil sa malubhang tamaan ng shrapnels. May mga nahati pa ang katawan na ang pang-ibaba nakatihaya sa lupa, samantalang ang pang-itaas na katawan ay nakasabit sa sanga. Halos mapaiyak si Colonel Espinas sa malagim na nasaksihan. Indikasyon lang ito na talagang mas mautak sa kanya si Commander Jaguar. Mukhang alam na nito na lalapit ang tropa sa kampo, kaya naghanda sila ng mga patibong para pangbungad sa kanila. Ngunit hindi niya inaasahan
na malapit sa bukanan ng kampo ito itatanim ng commander. Talagang nasurpresa si Colonel Espinas sa nangyari. Men, hold your position. Do not move until the area is clear. Talasan niyo ang mga mata niyo sa paligid. Maotoridad na utos ni Colonel Espinas sa mga tauhan na lubhang napuno ng galit dahil maagang nalagas ang kanilang first unit. Isa pa naman ito sa unang gagamitin niya sa front line para durugin ang depensa ng mga kalaban na hahadlang sa pagpasok nila sa kuta. Iginala ng matandang opisyal ang mga mata, pero nagtataka ito dahil wala siyang anumang maramdaman sa buong paligid. Napakatahimik at sobrang maaliwalas ng gilid ng burol. Tila walang ni isang kalaban ang makikitang nakatago. Kinutuban si Colonel Espinas na may hindi tama sa mga nangyayari. Bakit ganito? Bulong ng opisyal sa sarili. Sir, ano ang gagawin natin? Tanong naman ni Sergeant Castro. Alerto lang kayo. Mukhang nasa paligid lang sila, nagtatago sa kung saan. Masyado silang sanay sa lugar na ito, kaya hirap malocate ang posisyon nila. Umabante tayo ng dahan-dahan, pero kailangan natin mag-ingat sa ambush. Do you hear me, Sergeant? Wika ng opisyal. Yes, sir. Copy. Sagot ng sarhento. Dahan-dahan silang sumulong ng nakatalungko sa lupa. Maingat ang bawat hakbang. Habang nakamasid ang mga mata sa paligid, isang sigaw ng sundalo ang narinig mula sa likuran habang hinahatak ito papunta sa ere. Napalingon ang buong tropa at naabutan nila ang isang rebelde na hawak sa damit ang isang sundalo habang parang butiki na umaakyat sa puno. Nangilabot sila sa nasaksihan. Pinaulanan ito ng bala ng isang sundalo. Biglang isang rebelde ang tumalon sa likuran nito at tinangay din ang sundalo papunta sa itaas ng puno. Sa bilis ng pangyayari ay hindi malang nakapagpaputok ang tropa. Gulat at gimbal ang namutawi sa kanila. Pambihira! Ano ang mga iyan? Bulalas ni Sergeant Castro. Dalawang sundalo uli ang hinila papaitaas ng mga kalaban. At nagulat ang tropa nang bumagsak ang mga ulo sa kanilang harapan. Tumingin sila sa itaas at nakita nila ang mga rebelde na nakadapo sa mga sanga ng puno. Nangilabot sila sa mga itsura ng mga iyon. Mababangis ang mga mukha at nanlilisik ang mga mata. Pinaputukan kaagad nila ang mga ito. Sumirit ang mga bala papunta sa mga kalaban. Pero walang ni isa ang natamaan maliban sa puno. Sir, mga kalaban ba ang mga yan? Tanong ulit ng natatakot na sarhento sa nakatulala na opisyal. Rebelding halimaw! Nasambit na lang ni Colonel Espinas. Ha? Rebelding halimaw? Parang aswang ba, sir? Gulat at takot naman ang naramdaman ni Sergeant Castro. Nagsitalunan ang mga tinawag nilang rebelding halimaw at umatake. Umalingaw-ngaw ang mga sigaw ng ilang mga sundalo na sinakmal sa leeg at balikat. Sumirit ang dugo nila ng pagkakagatin ng mga rebelding aswang. Hinila sila papunta sa masukal na bahagi para doon itago ang kanilang katawan. Pinaputukan ng mga sundalo ang mga rebelding nang hahablot. Subalit masyadong mabilis ang kilos ng mga ito, kaya hirap silang patamaan. Tanging sigaw lang ng mga kasama nila ang maririnig na humihingi na saklolo. Dahil sa pangyayari ay hindi lang takot at kaba ang naramdaman ng buong tropa, kundi pangamba para sa kanilang mga buhay. Maaaring kinukuha sila ng mga rebelde hindi para kainin, kundi gawing kasamahan o kasapi ng grupo ng mga ito. Nasa kaliwang bahagi ng burol nagmumula ang mga kalaban at mula sa tuktok ng masukal na burol ay makikita sina Commander Jaguar na nagmamasid lang sa mga nangyayari. Anong masasabi mo sa plano ko, Commander? Hindi ba?
Napaka-epektibo. Pagmamayabang pa ni Daga habang nakangising aso ito kay Commander Jaguar. Hindi nagsasalita si Commander Jaguar na patuloy lang na nanonood sa malagim na nangyayari sa ibaba. Nakita niya si Colonel Espinas na panay ang putok ng pistola sa mga lumalapit sa kanyang kalaban. Kumulo ang dugo ng rebelde nang makita ang opisyal. Kumilos ito agad para puntahan si Colonel Espinas. Subalit hinarangan naman siya ni Daga. Napatingin lang si Commander Jaguar sa dating tauhan. Ang lakas din ng loob mo, no? Alisin mo yung kamay mo o puputulin ko yan. Hinugot ni Pepeng Tambak ang espada niya sa likod. Ano ba kayong dalawa? Konting relax lang, no? Masyado naman kayong atat. Hindi rin makakatakas ang mga yan kahit saan pa sila tumakbo. Basta't manood lang kayo sa mga susunod na mangyayari. Tugon ni Daga kina Commander Jaguar. Dahil dito, walang nagawa ang dalawa kundi ang manood na lang. Nakatransform bilang aswang si Daga, kaya nag-aalangan silang dalawa na labanan ito. Hindi pa kontrolado ni Pepeng Tambak at Commander Jaguar ang kanilang pagiging aswang. Dahil nadidiktahan pa ng puso nila ang kanilang pag-iisip. Hindi kagaya ni Daga na malayang nagagamit ang pagiging aswang kahit kailan niya gustuhin dahil purong itim ang budhi niya na nakabalot sa kanyang puso. Sa puntong ito ay hawak niya sa liig ang dalawa at walang magagawa ang mga ito kundi ang sumunod sa utos niya. Halos 10 beses ang lakas ni Daga kumpara kina Commander Jaguar, kaya wala silang choice kundi ang manahimik muna pansamantala. Ubusin sila! Sigaw ni Colonel Espinas habang binabaril ang mga rebelding aswang. Subalit hindi epektibo ang balang daladala niya para patumbahin ang mga ito. Animoy hinihigop lang ng katawan ng mga aswang ang bala nila. Buwisit! Anong klaseng halimaw to? Bulalas pa ng isang opisyal na tila dinapuan na ng takot sa katawan. Kahit anong putok niya ay hindi sila tumitigil sa paglapit sa kanya. Tila may mga suot na agimat at hindi tinatablan. Dahil sa sobrang galit ay nag-spray ng bala ang isang sundalo. Gamit ang dala niyang M14 rifle at tinamaan ang mga rebelding aswang. Ngunit kasama ring natamaan ang mga kasamahan niyang sundalo. Humandusay sa damuhan ang mga ito at agad namatay. Nabitawan ng sundalong iyon ang baril niya. Diyos ko! Anong nagawa ko? Halos maluha-luha ito dahil nakapatay siya ng sariling kasamahan. Dahil dito, hindi niya na namalayan agad ang isang rebelding aswang sa likuran niya na agad nakalapit. Kinagat siya sa bandang liig. Napahiyaw ang sundalo nang matuklap ang laman sa liig. Halos lumuwa ang mga buto niya at sumirit ang masaganang dugo. Bumulagta na ito nawala ng buhay. 2 tropa ang naka-standby sa gilid ng burol at sinunggaban ng 4 na aswang at bumulagta rin. Pinag-agawan sila na parang lechon habang nagtatakbuhan ng iba para maghanap ng matataguan. Hindi man lang sila nakapagpaputok agad dahil sa bilis ng pangyayari. Nagulantang na lang sila na may sumasakmal na sa kanila. Samantalang sina Colonel Espinas naman ay patuloy lang na nilalapitan ng mga aswang. Subalit kahit na walang pag-asang mapatay, ay tinatandad pa rin niya ito ng bala para mapabagal ang paglapit ng mga kalaban. Sir, kailangan na natin mag-evac! Nauubos na tayo rito! Hindi ganito ang inaasahan natin! Sir, permission to evac right now! Sigaw ng natatarantang sarhento sa opisyal. Sige, sabihan mo na ang mga tropa! Aatras na tayo! Atras na! Dali! Sagot ni Colonel Espinas. Halos kalahati na lang ang natira sa mga tauhan niya dahil sa malagim na ambush. Okay men, abort the mission! I repeat, abort the mission! Sigaw ni Sergeant Castro habang umaatras sila ni Colonel Espinas
papunta sa pinanggalingan. Nagsitakbuhan sila papaalis sa lugar. Ngunit hinahabol naman sila ng mga rebelding aswang. Dumikit sila sa mga puno habang binabaril ang mga humahabol. Tumatapik sila sa balikat ng bawat isa upang sumenya sa pag-atras. Pero ang iba ay nanatiling nagsitago sa mga puno at masukal na halamanan upang magawang makatakas ng opisyal. Nagsisilbi silang cover para mapabagal ang pag-abante ng mga kalaban. Nakatalungko sila sa gilid ng mga puno habang tinataddan ng bala ang hayop ng mga aswang. Basag-basag ang mga sanga at gumuguhit ng linya ang bawat butas na tumatama sa katawan ng mga puno. Ang nasa halamanan naman ay nakadapa at bumabaril sa mga paa ng mga aswang. Wasak ang mga paa at binti ng kalaban, ngunit hindi sila natutumba. Naisa na nilang maghagis ng granada, subalit hindi naman sila pinagdala ng opisyal dahil naniniwala ito na makakasagaba lang sa misyon ang mga pampasabog. Kung kailangan sana ito, ay saka pa sila walang mahugot para maibato sana sa mga kalaban. Nagtiis na lamang ang iba sa pagwasak sa mga paa ng mga aswang para mapahinto o mapagbagal ang pagkilos ng mga ito. Gayunpaman, dahil sa dami ng mga rebelding aswang, ay tila yata hindi na kinaya ng kanilang armed assault na mapahinto ang opensiba ng mga kalaban. Patuloy pa rin sa pagpupursiging makalapit ang mga aswang sa kanila. Ilan na sa mga tropa ng Crow Platoon ang nahablot at tuluyan ng pinagkakagat sa liig para gawing kasapi. Ang ilan naman sa mga nakaiwas ay tumakas na lamang at sumunod sa landas na tinahak ni na Colonel Espinas. Nagpakalayo-layo sila para iligtas ang mga sarili sa kamay ng mababangis na aswang. "Taragis, hindi na ako babalik dito!" Mangiyak-ngiyak na wika ng isang sundalo habang tumatakbo. Itinapon niya na ang baril dahil wala naman itong pakinabang sa kanya. "Tama ka, Brad! Ako rin! Mga aswang pala ang nandito! Bakit hindi sinabi sa atin ni Sir?" Sabat naman ang isa pang sundalo na nakasunod lang rito. "Mukhang balak yata tayong ipakatay ng buhay ah! Kung alam ko lang, hindi na sana ako sumama sa operasyon na ito. Namimiligro na ang buhay ko nito eh." Segunda naman ang kasamahan nila na nasa hulihan. 3 lang silang tumatakbo at sila na lang ang naiwan sa grupo. Patay na ang mga nag-cover para makatakas sana ang opisyal nila. Nalapa na silang lahat ng walang awang mga aswang. Panay ang ungol ng mga aswang habang nakasunod sa likuran nila. Ilang metro lamang ang layo ng mga ito mula sa kanila. Huminto ang pinakahuling sundalo para paputukan ang mga ito. Subalit hindi pa rin humihinto sa paghabol ang mga aswang. Nakasunod lamang na parang mga asong hayok sa buto ng tao. May isang aswang ang tumalon sa puno papunta sa sundalong nagpapaputok ng baril. Napansin naman ito ng sundalo, kaya itinutok niya rito ang Armalite. Binaril niya ito sa ulo, ngunit masyadong malikot ang aswang, kaya hindi ito matamaan. Palipat-lipat ito ng puno. Parang unggoy na tumatalon-talon sa mga sanga gamit lamang ang mga paa. "Buwisit! Ang likot naman ng isang ito!" Bulong pa sa sarili ng sundalo. Napahinto ang mga kasama niya. "Huy! Tara na! Hayaan mo na yan!" Sigaw pa ng isa. "Oo nga! Magsasayang ka lang ng bala dyan! Hindi naman sila tinatablan!" Sabat naman ang pangalawang sundalo, pero hindi nakinig ang lalaki at nagpatuloy pa rin ito sa pagbaril sa aswang na tumatalon-talon. "Mauna na kayo! Susunod na lang ako!" Sigaw pa niya. "Ay, buwisit! Bakit ba ayaw niyong makinig?" Saan pa ng unang sundalo? Kinakabahan sila habang pinapanood ang kasamahan nila. Papaling-paling ang ulo nito sa kaliwat kanan dahil palipat-lipat ng posisyon ang aswang na inaasinta. Hindi niya ito mapuntirya ng maayos sa sobrang liksing kumilos. Malapit na itong dumating sa kanya. "Puntiryahin mo sa paa!"
Sigaw bigla ng pangalawa na siya namang sinunod noong lalaki. Tinutok niyang maigi sa mga paa ng aswang ang baril, sabay kinalabit ang gatilyo. Nahulog ang aswang nang tumalsik ang bala sa binti nito. Natuwa ang lalaki sa nangyari. "Ha! Tama ka nga! Nagawa ko!" Pagmamayabang ng lalaki. Gumagapang na lang ang aswang papalapit sa kanya. "Barilin mo na sa ulo! Dali!" Sigaw naman ang unang sundalo. "Eto! Kainin mo!" Tinadtad ng bala ng lalaki ang aswang at halos mawasak na ang ulo nito sa tindi ng tama. Napahinto ang aswang sa paggapang nang manghina ang katawan nito pero humihinga pa rin. "Putya! Bakit ba ayaw mo pang mamatay?" Kumasa uli ng magasin ang lalaki para wasakin ang ulo ng aswang at tuluyan itong mapatay. Agad niyang itinutok ang baril. Kasabay ng pagpapaputok niya ay siya namang pagsulpot ng isa pang aswang mula sa damuhan. Nahablot nito ang lalaki at mabilis sinunggaban sa may liig. Napahiyaw ang lalaki nang mangat-ngat ito sa liig niya. "Hayop! Sabi ko na nga ba eh! Tara na pare!" Wika pa ng pangalawang sundalo. Nanginig ang tuhod nito sa sobrang takot. Dumating pa ang ibang mga aswang at pinagpiestahan nila ang katawan ng sundalong iyon. Halos madurog ang mga buto nito sa tindi ng mga tinatamong kagat. Sumusuka na ito ng dugo pero ayaw pa rin siyang tantanan ng mga hayok sa laman ng mga aswang. Talagang intensyon ng mga ito na kainin siya upang maipaghiganti ang kanilang kasamahan na tinadtad niya ng bala ng Armalite. Mga malalalang kagat ang kanyang sinapit sa matatalim na ngipin ng mga aswang na hayok sa sariwang laman. Napapasigaw naman ang dalawang lalaki na tumatakas sa lugar pero hinarang sila ng iba pang aswang sa may harapan. Nakalusot na pala ang mga ito nang hindi nila namamalayan. Hindi na sila nakariak nang agad silang mapalibutan. Nanigas sila sa hilakbot. Umalingaw-ngaw ang malalakas na sigaw ng dalawa. Matapos silang pagfiestahan ng mga aswang, dinaig pa nila ang minukbang sa dami ng kumakain sa kanila. Napahinto naman sa paghakbang ang tropa nila Lieutenant Perez nang marinig nila ang hiyawan at putukan sa di kalayuan. Medyo nagtataka sila kung ano ang ingay na iyon. "Sir, ano yun?" Tanong pa ni Korporal kay Lieutenant Perez. Nasa tuktok na sila ng mataas na bundok. Masyado itong masukal at puro mga damo ang tumutubo. "Mukhang galing yun sa unit nila Colonel Espinas ah." Sabat naman ng sarhento. Lumapit si Lieutenant Perez sa radyoman. "Kontakin mo nga ang Team Agila." Utos ni Lieutenant Perez. "Yes sir." Ibinaba ng radyoman ang radio communication upang subukang kontakin ang mga kasamahan nila. Pero static sound lang ang maririnig mula sa kabilang linya. Ilang saglit pa ay may naririnig na silang mga taghoy ng mga kalalakihan. Kinutuban tuloy si Lieutenant Perez na baka may masama nang nangyari sa kabilang grupo. "Sir, anong pahiwatig ng communication line natin? May masama na kaya nangyari?" Tanong ng sarhento kay Lieutenant Perez. Hindi kaagad nakasagot ang tenyente. Maging ito ay duda na rin sa mga nangyayari. Subalit malapit na sila makarating sa kuta ng mga rebelde. Isang bundok na lang ang tatawirin at mararating na nila ang pinagkukutaan ng mga target. Pakay din nilang makuha ang hostage, kaya doble ang pagmamadali nila. "Itutuloy natin ang misyon. Infiltrate the enemy. Yun ang utos sa atin. Let's move!" Wika ni Lieutenant Perez. "But sir, mukhang kailangan nila ng tulong." Napahinto si Lieutenant Perez at hinarap ang sarhento na may kutob na rin. "Alam mo Sergeant, pagdating sa misyon, kailangan mong tibayan ang loob mo. Patigasin mo na parang bato. Kapag pinairal mo ang emosyon mo, maaari kang lamunin ng kalaban. Duty first before anything else. Naiintindihan mo ba ang mga sinabi ko?"
Saad ni Lieutenant Perez. Sir, yes sir, pasensya na. Sagot naman ng sarhento. Okay good, kumilos na tayo. Nauna nang tumakbo si Lieutenant Perez pababa ng bundok. Sumunod naman kaagad ang mga kasamahan niya. Samantala, nilapitan naman ni Daga ang nakahandusay na mga katawan ng mga sundalong nalagas mula sa matinding engkwentro. Kalat-kalat ang mga ito sa paligid na ang iba ay naghihingalo na dahil sa tindi ng mga pinsala. Pilit silang gumagapang para tumakas. Nakakaawa naman kayo tignan! Bakit nyo ba kasi naisipang pumunta rito? Hindi nyo ba alam na wala nang rebelde rito? Nakangising tanong ni Daga na sinundan ng paggapang ng isang sundalo. Duguan ito at tadtad ng kagat ang iba't ibang parte ng katawan, kaya hinang-hina na ito. Pero hindi pinansin ni Daga ang sundalo. Ay, huwag ka nang tumakas. Wala ka rin naman pupuntahan. Sinambunutan ni Daga sa buhok ang sundalo at kinagat ito sa leeg. Halos sumama na ang buto sa batok sa tindi ng tinamo nitong kagat mula kay Daga. Namilipit sa sakit ang sundalo. Ba't mo pa ginawa yan? Tanong ni Commander Jaguar. Anong bakit? Hindi ba utos sa atin? Gawing kasapi ang mga iyan? Teka, huwag mo sabihin na kukonsensya ka na, Commander. Wika ni Daga sabay ngiti. Hindi na tama itong ginagawa nyo. Sana pinatay nyo na lang sila kaysa isama nyo pa sa kabalbalan nyo. Tugon ni Commander Jaguar. Naawa ito bigla sa kalunos-lunos na sinapit ng mga sundalo. Halos lumabas na ang mga bituka nila dahil sa ginawa ng bagong grupo ni Daga. Ni hindi malang sila kinakitaan ng awa. Nagmukha silang giniling na karne. Talagang pinagluray-luray ang katawan bago isinali sa samahang bubuuin ni Daga. Bakit? Alin ba ang hindi tama, Commander? Hindi ba't galit ka naman talaga sa mga sundalong yan? Sila ang dahilan kung bakit namatay ng maaga ang pamilya mo. Dapat nga sumasang-ayon ka sa akin. Binibigyan ko lang ng nararapat na parusa ang mga taong yan. Saad pa ni Daga. Tumahimik ka! Sigaw ni Commander Jaguar. Nabigla naman si Daga, pero nginitian niya lang ang Commander. Ano bang ikinagagalit mo riyan? Sabit ni Daga, ngunit hindi sumagot si Commander Jaguar. Tahimik lang ito at nakatulala. Tila ba napakalayo ng kanyang tingin? Alam mo, Commander, makisama ka na lang kasi. Magiging maganda naman ang takbo ng mundo natin kung sasang-ayon ka sa lahat ng layunin ng grupo. Huwag ka na kasi magmatigas. Mabuti nga at isinama pa kita rito. Kaysa sa naghihimutok ka dyan, ba't hindi mo nalang habulin ang asong yun? Malay mo, makatakas pa siya. Sayang naman. Pangaasar pa ni Daga. Nagulat na lamang ito nang sakalin siya bigla ni Commander Jaguar at iniangat sa ere. Dito niya na nakita na tuluyan ang nagbago ang itsura ng Commander. Nangingitim na ang mga mata nito at unti-unting humahaba ang pangil. Tumubo ang maitim na balahibo sa katawan at tumulis ang mga kuko. Lumaki rin ang katawan habang lumilitaw ang malalaking ugat. Nagmukha tuloy bata si Daga sa pangyayari. Hindi ito makapalag. Commander! Bitiwan mo ako! Pakiusap ni Daga. Pinuno ang mga mata niyo! Gulat si Pepeng Tambak sa pagbabago ng itsura ni Commander Jaguar. Mukhang nagiging ganap na rin itong halimaw. Pero iba ang itsura kumpara kay Daga. Nangingitim ang mga mata niya. Hindi ba't sinabi ko sa'yo na tumigil ka na? Mas humigpit pa ang pagkakasakal ni Commander Jaguar. Halos mabali na ang buto sa leeg ni Daga. Namimilipit na ito sa sobrang sakit. Pinuno! Patawan! Hindi na makahinga ng maayos si Daga sa higpit ng sakal ni Commander Jaguar. Kahit anong palag niya ay wala itong panama sa lakas ng Commander na animoy sinapian
ng 10 prinsipe ng dilim. Tila nagmukha na lang siya pipitsuging aswang. Wala nang magawa kundi ang magmakaawa na buhayin pa siya ni Commander Jaguar. Tama na yan, Pinuno. Ang mahalaga, naturuan mo na siya ng leksyon. Marahang hinawakan ni Piping Tambak ang magaspang na braso ng Commander. At dito pa lang ito nahimasmasan. Lumuwag ang kamay sa pagkakasakal nito kay Daga at ibinagsak sa lupa. Pansamantala po muna natin puputulin dito itong ating kwento. Magsama-sama tayong muli sa part 22. Mag-iingat po kayo palagi at hanggang sa muli.